I invite everyone to please stand. And we are now going to read the scripture, which is the special revelation of God, mediated by the Son and applied through the illuminating work of the Spirit. And the word is read, preached, and applied for the nourishment and strengthening of God's people. And here we proclaim God's excellencies. So please go with me to Acts 2, verses 22 to 42. Acts 2, 22 to 42. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst, as you yourselves know. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, loosing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. For David says concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart was glad, and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope, for you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. You have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. And being therefore a prophet, and knowing that God has sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne, he foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. Being therefore exalted at the right hand of God, having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured out this, that you yourself are seeing and hearing. For David did not descend into the heavens, but he himself says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, until I make your enemies your footstool. Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Now, when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words he bore witness, and continued to exhort them, saying, Save yourselves from this crooked generation. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Okay, good afternoon po, ZCRC Imus. And good afternoon, beloved congregation of the Lord Jesus Christ. And ito pong mapapahinggan po ninyo, what you are going to hear this Vesper service, ito po ay sermon from Reverend Clarence Tam. Reverend Clarence Tam. Isa po siyang Pastor Emeritus from Cornerstone Canadian Reformed Church na matatagpuan po sa Hamilton, Ontario. And noong nakaraan, if you're going to look back from past week, ang napahinggan natin na topic ng Vesper sermon was concerning true faith. So I hope na tandaan po ninyo. And makita nyo naman po din sa ating pong Psalter hymnal. And nagsimula tayo sa pagtingin sa necessary activity of faith. Ibig sabihin, gawa ito ng Diyos. And nagtapos tayo sa contents ng ating pananampalataya, which was summarized by Apostles' Creed. And nakapaloob itong Apostles' Creed sa tinatawag nating Christian Orthodoxy, which refers to the core beliefs that define the Christian faith. And pagdating naman po natin dito sa Lord's Day 8, again, the Heidelberg Catechism probes deeper into this matter.
ang ating pananampalataya o ang ating faith is not just really a system of thought, and hindi lang siya philosophy of life, or masasabi lang natin na puro doctrine of principles. Hindi lang po ito ganon. But instead, kapag ating binreak down ang Apostles' Creed, matutuklasan natin that the church simply believes in God as it contained in the Word of God. Ibig sabihin, hindi tayo naniniwala sa masasabi natin na dry theories o masasabi nating dead principles, ngunit naniniwala tayo sa isang sovereign and divine being. And naniniwala tayo sa buhay na Diyos. And naniniwala tayo sa Diyos na siya nag-establish ng kanyang communion with us or pakikipag-isa sa atin in His wondrous covenant of grace. At siya ay isang Diyos na aktibo at buhay. At kahit na alam natin na ang karakter ng Diyos ay invisible, ang Diyos ay hindi malayo. Kahit na siya ay sovereign in all things, hindi siya yung matatawag natin na aloof with us, hindi po. Hindi siya na natawag nating distant with us. But tayo ay naniniwala sa Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ang tanging Diyos na may malinaw na identity. Ito po ay kahit na siya ay nananatiling incomprehensible sa mga minds natin compared sa mga brains na meron tayo. At bagamat ang ating mga isipan ay hindi natin lubusang maunawaan ang kabuuan ng kagandahan ng Diyos. At ba't tayo ay naniniwala sa buhay na Diyos? Diyos ng langit at lupa, ang nag-iisang Diyos. And that is the point of Lord's Day 8. And kung susuriin po ninyo ng mabuti ang Apostles' Creed na may kita po ninyo doon sa top ng inyong mga page, mapapansin nyo na ito pong 12 articles na may kita natin sa Creed, ito po ay maari pang masabi natin na mas pasimplihin sa pag-summarize natin sa mga nakalagay dito. So basically, tayo ay naniniwala sa iisang Diyos who exists in three persons: the Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. So, we come to the confession of our belief concerning the Holy Trinity. And ito ang confession na may kita natin across church history na in-establish ng maaga in the history of the New Testament Church. And specific po na binabanggit ko ay yung naging struggle laban kay Arius. And para po sa inyo pong kaalaman, very short church history, ang dinideny po ni Arius is yung pagka-Diyos ni Kristo. Yun po yung kanilang naging struggle. And ang ating confession about the Trinity ay, sabi natin na isa po itong confession na palaging under attack, lalo na mula sa panig ng either mga sectarian na nag-i-induce ng conflict na unnecessary and unbiblical because of their teachings, and sa mga modernist naman na ang ginagawa is rejection of God. Ang focus lang po yung ating mga sarili and hindi natin kailangan ng revelation ng Diyos para sa ating mga buhay at sa ating mga doktrina. Kaya ito po yung summary ng ating Lord's Day 8 sermon na inyo pong makikita din sa mga bulletin. So we'll talk about the confession concerning the triune God. And it is, number 1, evident in the mighty works of God. And number 2, evident in the simple word of God. Ito po yung makikita po natin na sermon points for this Vespers service. Evident in the mighty works of God, number 1. Number 2, evident in the simple word of God. Okay? So una po man natin pag-usapan na ito ay evident in the works of God. So, yung mga words na makikita natin sa Apostles' Creed na I believe in God, ito po ay bumubuo sa basic confession of the church. Ibig sabihin, confession po nating lahat. Hindi lang po tayo dito sa ZCRC, but even throughout the churches in all places at all times. Pero, maraming tao, hindi man lahat, maaari magsabi ng mga parehong salita, same set of words tungkol sa paniniwala sa Diyos, ngunit hindi naman sila kabahagi or not sharing the same confession due to the false teaching and understanding. And sa karamihan po kasi ng mga
kultura sa mundo, merong underlying belief in some superpower na merong determining factor above man, which is called God. Small g, O-D. And sa ibang kultura, ay meron pang tinatawag na polytheism. I think you understand that word. Na ibig sabihin po ay paniniwala na maraming Diyos. And even, in fact, sa Roman culture po, they tell about, yung tinatawag nila na pantheon or temple of the gods, na merong mga good and bad gods, small g pa rin po na kadalasan sila po ay merong hierarchy. Kasi nga, marami silang Diyos, and they rank it na merong mataas at mabababa na Diyos. Pero may ganun mga paniniwala, even across cultures. Pero if you're going to ask many people around us, kung interviewin ninyo yung mga tao, naniniwala ka ba sa Diyos? Try nyo magtanong. Ang karamihan po, ang sasagot nila is, oo, naniniwala ako sa Diyos. And siguro naman, merong mga galit kung sasabihin ko naman na hindi. And lalo na po sa ating bansa na conservative. And kadalasan pa nga na sagot, kapag tinanong mo sila about this, very indignant pa nga na, syempre, naniniwala ako sa Diyos, sino ba namang hindi? So, marami ang naniniwala na may Diyos, na may so-called God. And beside this fact, and sabi nga, maraming naniniwala na sinasabing naniniwala daw sila sa Diyos. Pero sila po ay, ito po mga tao nito, maaring sila ay maging puzzled kung tatanungin mo sila kung kayo ba ay naniniwala sa Triune God? And naniniwala ba kayo sa Father, Son, and Holy Spirit? And kung ikaw ay medyo matapang-tapang ang tanungin sila kung naniniwala po ba kayo sa mighty works of this Triune God? And for sure, kung ito po yung itong tatanong, either magkikibit-balikat lang yung tao na tatanungin ninyo or magiging skeptical sila. Yun po ang mga tendency. So maaaring sabihin ng mga tao na nariyan lang ang Diyos in whatever form of fashion. And maaari nilang still katakutan, nandun lang yung dread sa thought na mayroong Diyos, or maaaring ina-admire siya sa iba't ibang paraan. He may exist, yung kanilang confession, ngunit para sa maraming tao ay hindi siya tinuturing na nabubuhay. Yes, He may exist, pero living God, but parang iba ng usapan yon. And for them, He does not mean anything, and He does not do anything. Kaya po, maraming mga tao ang hindi talaga kilala ang Diyos. And some people think na yes, God exists, ngunit sinasabi nila na ang Diyos ay nabubuhay sa kanyang sariling buhay. Doon lamang ang Diyos. At tayo naman po ng mga tao ay nabubuhay lamang sa sarili nating buhay. Ibig sabihin, we remain distant from God. Sinasabi nila na ang Diyos ay Diyos, at tao ay tao, at kailanman ay hindi tayo magpapanagpo. And at best, kung ating obserbahan yung mga tao po sa paligid natin, ang Diyos ay nasa pinakadulo ng atensyon at interes ng mga tao. Yun po ang realidad. They do not even thank God nor acknowledge Him. So, inisip ko po, kung minsan, gaano po ito kapansin-pansin sa mga sarili nating buhay. And there is a great danger na despite ng ating pong mga kaalaman about sa salita ng Diyos, that we still go our separate ways. And it is a fact. Baga, iniisip na lang na marami na mayroong sariling buhay ang Panginoon, isolated, i-box natin siya dyan. At mayroon din tayo na ibabox natin mga sarili natin sa sarili nating realidad. So parang isipin nyo na lang, na kada linggo, na parang as we go here sa church, kung ganun ang ating mindset, na panangdalian lang tayo nagpapanagpo sa Diyos. Pero during the week, Monday hanggang Friday, we go our own ways. And ang Diyos ay may sariling gawain at meron din tayo. At sa panahon natin, sa social media era, and tayo na isolated kasama ng ating mga technology, lalo na
nakakabuo tayo ng sarili nating realidad with the algorithm and sariling perception ng mga realidad. Ganito po ang nangyayari sa so-called Christianity nowadays with our contemporary time. And sa tingin ko din naman po, narito ang part ng dahilan ng madaling pag-misuse ng mga tao sa pangalan ng Diyos. Hindi nila nakikilala ang Panginoon. At ito po ay laganap kahit saan tayo pumunta. Kumbaga, kung titingnan natin, lagi nilang ginagamit ang pangalan ng Diyos. And even kahit pa nga ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Imagine that. Ngunit para sa maraming tao, and sabi nila, yun lang naman is paraan ng expression. Ginagamit ko lang yun to express myself. Pero kapag sinabi nila ang pangalan ng Diyos, either out of habit na lang, and hindi nila iniisip kung ano ang kanilang sinasabi o kung sino ang kanilang pinag-uusapan o pinatutungkulan. They have no idea of the mighty works of this triune God. They do not know the profundity of God's name and nor the riches of His works. Ngayon, punta po tayo sa Acts 2. And dito po sa Acts 2, sa context ng ating binasang teksto, so mababasa natin na ito po mga Jews na sila ay devout men, meaning God-fearing, na kilala nila ito. They knew this living covenant God at kung kaano ang excellence ng kanyang mga mighty works. So marahil ay hindi pa nila nakikita ang very heart of those mighty works, ngunit alam nila that God works mightily. And kada binabanggit naman, pagpunta natin sa Catechism, ngayong Lord's Day 8, kada binabanggit ang tungkol sa Diyos, referring to our triune God, hindi lang po ito basta lamang na abstract terminology. Pero ito po ay tumuturo sa mighty works ng Diyos. At ang unang tanong po is, paano po ba nahati yung mga articles na to? Yung may kita po natin sa question kanina. At ang sagot ay hindi lamang into three parts, the part of the Father, the part of the Son, and the part of the Holy Spirit, na hindi lamang po ganoon ka-plain, bagamat simple yung ating makikita sa Catechism. Instead, ang sagot po ay ganito, napakaganda. Into three parts. Makita po natin ang Diyos ng kanyang mga gawa. God the Father in our creation, God the Son in our deliverance, God the Holy Spirit in our sanctification. Napakaganda. And we confess the triune God in the unity and diversity of His wondrous and mighty works. So, napakalaga po na tandaan po natin, ang Diyos ay hindi malayo, hindi siya malabo, at hindi abstract. Siya ay ang buhay na Diyos. At sa Kanya, at sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, ang lahat ng mga bagay. Siya po ang Diyos na ating pananiniwalaan, mga kapatid. Siya ay hindi isang Diyos na, kumbaga, hanging up in the air, but He comes to us mightily and concretely in great and marvelous works. Hindi nebulous ang Diyos. And ito ang mga works ng Diyos na joyfully na binabanggit ng mga apostles in this Pentecost account. Hindi man po ngayon ang moment para tingnan ang lahat ng mga works ng Diyos, pero pag-uusapan po kasi natin sa mga susunod na Lord's Days. And dito sa Lord's Day 8 ay ini-establish kung sino ang Diyos, who God is. Sinasagot ang tanong na sino. At ang ating Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan sa kanyang mga gawa. At sa mga gawa po na yon ay kasama ang simula, creation, kung makikita din natin sa sagot. And if we're going to glide sa mga susunod pa na Lord's Days, and makita po natin yung magawa ng Diyos sa pagpapatuloy ng kanyang mga creation ayon sa kanyang probidensya and hanggang sa kaduluduluhan. So ating Diyos ay hindi distant. Ngunit sa Kanya nakasalalay ang ating buong buhay. Hindi siya isang obscure na being, but His vital works are very clear to us because siya ang nagbigay sa atin ng kapahayagan sa kung sino siya. So, unahin po muna natin. We believe in God the Father, the Almighty Creator of heaven and earth. Sumasampalataya tayo sa Diyos Ama, ang makapangyarihang lumikha ng langit at lupa.
So, sa Kanya nakasalalay ang pinagmulan at ang simula ng lahat ng bagay. And wala at walang sino man ang nabubuhay kung wala ang Kanyang sovereign will. At kung titingnan po natin ang ating catechism, ginagawa niya ang katotohanan ito na napaka-personal. Ito po ay tumutukoy tungkol sa Diyos Ama at sa ating na mga nilikha. And hindi lang po ito dahil sa Diyos ang makapangyarihan lamang kung saan nagmula ang mundo o sa kung papaanong paraan, ngunit tayong lahat, it is applied to us. Kasama din po ako, pati kayo, we owe our personal existence to God the Father. He called the world into the being at ito ay isang mighty work in itself. And tinawag din niya tayo, bawat isa po sa atin at inilagay tayo sa mundong ito, which is another mighty work. Kaya kung wala ang Diyos Ama, wala din po tayo dito. At ang bawat buhay ay matatawag natin na isang regalo ayon sa Kanyang sovereign pleasure. Okay? At matapos ito pong sa creation, narito naman yung pagpapatuloy o yung pamamahala o ang providensya ng Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang ibinaba tayo sa lupa upang hayaan tayo mag-isa. And dinidetermine niya ang ating mga araw, pinupuno ang ating mga buhay, at pinapatnubayan ang ating mga landas. And He surrounds our lives as a Father with rich promises with His covenantal care. Ito po ang ating Diyos. Sunod po, tayo ay sumasampalataya sa Diyos Anak at sa ating pagkatubos or redemption. And sa Kanya nakasalalay ang tanging tulong at ang ating pag-asa. And His work is the only ground for our salvation. Naniniwala tayo na noong tayo ay lumayo sa Diyos in utter rebellion at naging totally depraved and fully condemned, totoo po na hindi natin kayang palayain ang ating mga sarili mula sa pagkakaalipin ng kasalanan at maging sa sumpa ng kamatayan. Ngunit ang Diyos Anak ay dumating upang gawin ang Kanyang makapangyarihang pagtubos. And Siya ay naparito upang buksan at ihayag sa atin ang pagmamahal ng Diyos Ama. And anak po na ito na aking binabanggit ay hindi isang strange o masasabi natin na siya ay isang distant person, kundi ito po ay si Jesus, ang Kristo. Siya po ay naging isa sa atin, konkreto at visible in the flesh. He is the God of our redemption. Ito po ang Panginoong Hesukristo. And siya rin po ang Redeemer o manunubos ng Kanyang iglesia. He is our personal Redeemer. At walang sino man sa atin na matutubos o maliligtas maliban sa Diyos Anak. So we embrace Him by faith as our personal Savior, the head of this church, the mediator of the covenant, the great shepherd of the flock, the pioneer and perfecter of our faith. At sunod naman po, tayo ay sumasampalataya sa banal na Espiritu at sa ating sanctification. Lalo na sa panahon ng Pentecost na may kita natin kanina sa Acts 2 at sa mga nakapaligid na context during this time, pakinggan po ninyo ang katotohanan ito na aking babanggitin in which nag-stand out. The Spirit is our sanctification. At ang Diyos, gaya ng sinasuggest ng marami, ay hindi tayo binibigyan ng pagkakataon at kakayahan na iligtas ang ating mga sarili. Hindi po natin kaya. Ngunit ang banal na Espiritu na ibinuhos para sa iglesia ng Panginoong Hesus, Siya ang nagpapatuloy sa sanctification o pagpapabanal sa atin to renew us in holiness so that we begin to serve God. And it is because God is a God of holy people at Siya ang Diyos ng ating personal na sanctification. At naniniwala tayo na ang banal na Espiritu ay Siya nag-a-apply sa atin ng mga riches ng Panginoong Hesukristo. Siya ang naglilid sa atin sa paglilingkod sa Diyos Ama. And He is proceeding from both the Father and the Son, and He restores our entire life unto the glory of God. So we believe a mighty work of sanctification, a work of regeneration which is so powerful na ang katumbas po nito ay parang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay.
And kinukuha ng banal na Espiritu ang mga patay sa kasalanan at binubuhay mo silang muli patungo sa katuwiran at kabanalan. He takes unfruitful servants. He makes them bear fruit again. Kinukuha niya ang mga hindi karapat-dapat na mga kasalanan na katulad ko at tulad po ninyo at ginagawa silang karapat-dapat sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po, kung ating susumahin, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa Diyos at sa Kanyang makapangyarihan na magawa at sa Kanya nakasalalay ang ating buong buhay. And kung wala sa atin ang Diyos Ama, if we're going to think, wala na po tayo. We do not exist. Kung aalisin natin ang Diyos Anak, mananatili tayo na nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan. At kung aalisin natin ang banal na Espiritu, hindi na tayo makakapagsimula sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sa lahat ng works ng Diyos, sa creation, redemption, and renewal of our life, it only belongs in this God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, brothers and sisters, this is our God. And we confess the triune God na nakikita natin sa Kanyang makapangyarihang mga gawa. And yung halimbawa ng mga gawang ito ay noong araw ng Pentecost. Ito ay noong ang banal na Espiritu ay dumating upang ipakita ang buhay na nagmumula sa Kanya sa gitna ng mga mananampalataya. Ang Diyos na ito at ang Kanyang mga dakilang mga gawa ay patuloy natin nakikita dito sa iglesia. And magandang halimbawa po na ating po makikita na aking pong pinatutungkulan ay baptism ng bawat bata ng mga anak ng mga believers dito sa ating iglesia. So one of the example. So kaya po, lagi po tayo mag-iingat na lubusan na naroon ang ating dapat na paggalang kapag nagsasalita tayo tungkol sa ating Diyos. Hindi lamang po kung basta-basta. At tayo po ay mag-ingat na hindi natin gamitin ng casual or parang po sa estilo ng mundo na tila ba'y walang pakialam sa pagsasalita tungkol sa ating Diyos. Patuloy po nating ipaalala sa ating sarili na ang Kanyang pangalan ay banal at maluwalhati o glorious at ang Kanyang mga gawa ay dapat purihin. At tunay po na madaling confess ang tungkol sa ating Diyos at sabihin, naniniwala ako sa Diyos Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu, ngunit ang tanong po ay, tayo nga ba ay nabubuhay sa ilalim ng Ama, sa pamamagitan ng Anak, at sa Banal na Espiritu para sa kaluwalhatian ng Diyos? Nabubuhay nga ba tayo sa ganong pagkakakilanlan sa Diyos? So, we confess God in the unity and totality, not only His diversity, but the totality of His great works. It is all or nothing. Hindi tayo magkakaroon ng pagtutubos kung wala ang sanctification, kung wala ang pagpapakabanal. At hindi po natin maaaring sabihin na katulad ng ginagawa ng iba, na alisin ko lang yung part about sa anak. Kasi wala naman akong pakialam sa forgiveness of sins. Ngunit, kung iiwan lamang ang banal na Espiritu na in His identity na nagnais ng bagong buhay sa ikaluluwalhati ng Diyos at kamuhian na patayin ang ating mga kasalanan, it will not work. Hindi po natin maaaring i-divide ang Diyos. Hindi po ito maaaring mangyari. Ito po ay magiging contradiction lamang. Kaya po, mga kapatid, iisa lamang ang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. Maaring nakikibahagi ka sa lahat ng kanyang mga gawa sa pamamagitan ng pananampalataya o hindi. And ito po ay makikita natin sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, dadako naman po tayo sa second point. So, ang ating catechism ay tinatanong ngayon, ito pong pangalawa. And ito po ay mahalagang tanong dito sa Lord's Day 8. Since there is but one God, why do you speak of three, Father, Son, and Holy Spirit? Ito pong confession ng catechism tungkol sa triune God. Masabi po natin, dahil maikli po siya at very concise, hindi po ito nakakalito. And kung titingnan natin, sinamarize pa nga po para sa atin. Pero
ang another concern is, paano po ba natin mauunawaan na ang three distinct persons ay isang Diyos? Right? At kung titingnan natin, malinaw sa Biblia na iisa lamang ang Diyos. Iyon ay common knowledge even sa Israel na in-express. Kung titingnan niyo po, inyo pong pupuntahan sa Deuteronomy 6:4, sa Shema. Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And another passage from Deuteronomy, ngayon naman sa Exodus 20 verse 3. Exodus 20 verse 3, may kita po natin sa first commandment of the Decalogue. You shall have no other gods before me. And pagdating naman sa New Testament, at gayon din ay sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto, sinabi niya, 1 Corinthians 8:5-6. 1 Corinthians 8:5-6, For although there may be so-called gods in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, small g and small l, yet for us there is one God. So, kaya, one God, one divine being called God. So ngayon, bakit nga ba natin ipinapahayag ang tatlong persona ng iisang Diyos? Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Bakit po ba natin ito pinapahayag? Ngayon, pagdating natin sa catechism, kung titingnan natin, hindi man lamang ito sinubukang ipaliwanag. And sa katunayan pa nga po, kung meron po talaga na doktrina na hindi talaga maipaliwanag, ito po itong doktrina na to. The doctrine about the Holy Trinity. Hindi natin lubusang maunawaan ng Diyos. At mas lalo pa po na hindi natin kayang ipaliwanag ang kanyang karakter in its fullness. Hindi natin lubusang maunawaan ang kalaliman o pagkakomplikado ng divine being ng Holy Trinity. Ngunit, ito po yung tatandaan po natin. Bagamat nandoon yung complexity of it, hindi po ito excuse upang hindi maniwala. Hindi po ito dahilan, mga kapatid. So, why do we speak of the three persons? And the answer of the catechism is simple. Napakasimple na nakalagay. Because that is how God has revealed Himself in His Word. Makita po ito sa kanyang sariling mga salita. Nakita natin ang confession of the triune God na maliwanag sa kanya makapangyarihang magawa as I explained kanina. And we see it also in His simple word. Sinasabi sa atin ng Biblia ang wondrous reality that in the one true and eternal God are three distinct persons. Sa Biblia, ito po ay napakalinaw na ito ay beyond discussion, ngunit napakalalim na ito ay beyond explanation. And marami ang nagtatanong tungkol sa Holy Trinity. Paano naging isa ang tatlo? Ito po yung mga kadalas sa mga tanong. At kung may tatlong persona, hindi ba ang isa ay maaring mas maging dakila kaysa sa isa? And ano ang kaugnayan ng tatlong persona ng Diyos? Yung po yung masabi natin, honest questions when we deal about the doctrine of Trinity. Ang sinasabi ng catechism ay tatlong distinct persons. Sapagkat ang Ama ay hindi ang Anak, the Father did not take upon Himself our flesh, nanatili siya sa langit, at ang Anak or the Son was not poured out like the Holy Spirit. Nakita niyo po yung distinction? So therefore, the one is not the other, and yet the three are one. Ang isa ay hindi ang isa, ngunit the three are one. The one, true, and eternal God. So, ito po ang pinapahayag. This is the simple Word of God. And nais ko pong mapansin ninyo yung hindi komplikadong paraan, if you can observe, na pagpapahayag ng catechism tungkol sa tatlong persona. At may kita din natin sa kabuuan ng ating Biblia. Ang halimbawa po ay sa part na binasa natin mula sa unang sermon ng Pentecost. And sa buong pangyari sa Pentecost, ang sabi ni Apostle Peter, it is the Word of God, the triune God. It's Acts 2:32-33 ay mababasa po natin
Acts 2:32 to 33, we read, "This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He has poured out this, that you yourselves are seeing and hearing." Okay, nabasa po ninyo, narinig po ninyo na binasa ko. So narinig po ba natin ang pangalan ng tatlong persona sa passage na ito? And ngunit, napagtando po ba natin na ang lahat ng ito ay dealing sa isang Diyos? So narinig natin ang tungkol sa exaltation of the Son, that the Spirit poured out, and the promise of the Father. At ang mga ito po ay tatlong distinct persons, but they are one in essence, in being, one in action, and one in greatness. Hindi tinanong ni Apostle Peter ang lahat ng klase ng mga katanungan dito. Pawang technical kung ating isipin, ngunit kine-communicate lamang ito sa atin sa paraang hindi komplikado. Mapapansin din natin kung paano rin na isang feast tulad nitong Pentecost, hindi lang po siya iisang feast para sa isang persona ng Diyos. But this is the feast of the Triune God. And the Spirit is poured out by the Son from the Father. And this is no problem in the Scriptures po. But it is a grand reality. At ang ating katekism ay iniiwan lamang ito sa hindi komplikadong paraan ng pagsasalita. And sinasabi nito na ipinahahayag natin ang Triune God dahil ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga salita. This is His revelation, His divine self-disclosure. Siya ang nagbigay po nito sa atin. And sa buong Biblia ay nakakuha tayo ng same testimony. Marami po pong passage sa akin pong binanggit, bukod po dito, na masabi natin simple at malinaw na merong iisang Diyos sa tatlong persona. If we're going to read the whole of the Old Testament, we can see it there also. So at sa halip na i-question ito, but as we see the testimony of the church, we see the church more and more confessing this, rejoicing in it, and finding rest through it. Ito po ang ating Diyos. This is the Triune God, the Bible says. At ngayon, balik lang po ako sa kaninang earlier thought. Dapat nating ma-realize na kapag naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Sa tatlong persona, ito ay ang nag-iisang Diyos. We cannot have the one without the other. And ang point is, hindi natin maaring sirain ang pagiging isa ng Trinity. That's like the people want. And yan din po ang nanggagaling sa simpleng salita ng Diyos. And why was the Spirit poured out? Bakit po na-pour out ang Spirit? Dahil sa pangako at gawa ni Kristo. And why did Christ come into the flesh on our behalf? Dahil sa pangako ng Ama. And why did the Father make this promise? And dahil sa nag-iisang tunay na Diyos ay gustong luwalhatiin ang kanyang sarili sa ganitong paraan. So ngayon, kung nais nating maging mga anak ng Ama, ito ay dapat sa pamamagitan ng anak. Walang makakalapit sa Ama, sabi ng Panginoong Hesus, maliban sa pamamagitan niya. At kung nais nating maging mga lingkod ni Kristo, ito ay dapat sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At walang makakapagsabi na ang Panginoong Hesus ay ang Panginoon, na si Kristo Hesus ay ang Panginoon. Sabi nga ni Pablo, maliban sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, the way to the one God is the way of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And ito ang sinisignify and sinisil sa atin sa bawat baptism, kung saan ginagamit natin ang banal na pangalan ng Triune na Diyos. So, we are to be children of the Father above, who cares for us, and whose law we must obey. We are to be servants of the Son, who has redeemed us from all the power of the devil. And we are to be temples and instruments of the Holy Spirit, who has filled us
so that we might be holy unto the Lord. Ang buong ating pananampalataya ay nakasalalay sa ating trayon na Diyos. We are all this or we are nothing. And dito, nagagawa ng mga heretics, kahit sa old and modern theologian ng mga heretics, ang kanilang basic mistake. Dinideny nila ang false theology, ang pagka-Diyos ng anak at ng Espiritu. Dinideny nila yon at kine-question din nila ang existence ng Diyos Ama. Bumubuo sila, as they do it, bumubuo sila ng imahe ng Diyos na galing sa kanilang sariling pag-iisip lamang. And more so, ang creation na gawa ng Diyos ay dinideny din. At ang tinuturo ay evolution. At ang need para sa redemption ay hindi makikita dahil ang kasalanan ay hindi nag-exist para sa kanila, para sa ganitong worldview. And sa ganitong paniniwala, sino pa ba ang mangangailangan para sa pagliligtas ng Panginoong Yesus? At para sa banal na Espiritu, as we can see in the Word, pinapalitan nila ng pagiging sentro ang tao. Na sa kanyang sarili lamang, he seeks and he can overcome all obstacles in life without depending on the Lord. See? Ginagawa tayong individualistic. Kaya po, mga kapatid ko, dito sa Zion Covenant Reformed Church, as I end, ang denial sa confession of the Holy Trinity ay ang pagkasira ng tunay na relihiyon. Ngunit, kung saan natin ipinahahayag ang Diyos bilang siya na makapangyarihan sa kanyang mga gawa at sa kanyang mga salita, doon po nagsisimulang umusbong ang buhay sa ilalim ng kanyang pagpapala. There we begin to rejoice in the promise of the Father, in the work of the Son, and in the presence of the Holy Spirit. Amen. Please bow down your heads and let us pray to the Lord. Our triune God, all things come from you, and not only the material things visible to us, but even the reality where we live and exist. The love you have given us, and now we give to our neighbors, the life in which you gave to us and you sustain even at this very moment. And all in all, Lord, we praise the work of your providence in governing everything for the sake of your people. And all your creation points to your wisdom, and we praise you, the transcendent Lord, who is beyond our understanding. And nothing can match your beauty, and our words cannot fully describe your perfection. We continue to appreciate the work of your redemption, your electing love, O Father, the atoning work of your Son, and sanctifying work of the Spirit. And your work from beginning to end fills our hearts, minds, and affections. And with your holiness and your greatness, you help us, we wretched sinners. And now, by knowing who you are based on your word, help us to persevere in the faith. And we know that our salvation is sure because you created faith in our hearts. Our thanksgiving abounds to you, O Lord. Help us to abound in love to you and our neighbors and obedience to your words. O Lord, we praise your holy name and your wondrous works, both now and eternity. Amen.